Hello mga ka-legit Davercats! Gaano ba katotoo na mas pinaboran ni MVP ang programa ng TVJ kesa sa isang programa na gustong pumasok sa kanyang network? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. And ngayong araw nga ay this is gonna be the high time for us to celebrate dahil talaga namang binibigyan na po ng highlights ng TVJ production at ng EAT ang paparating na Christmas season at isa sa pinakamagandang regalo na natatanggap po nila dahil kahit po may mga pagkakataon na mas mataas po yung rating na nakukuha po ng generic Bulaga, pero kalaunan bumabalik din po yung rating ng EAT. So which means hindi po consistent yung kanilang pagiging number 1, pero kiniklaim nila that they are really the best and sila po yung talagang pinipili ng maraming manonood. Maaring sa Free TV, alam naman natin yung rason kung bakit, 'di ba? Dahil isa sa mga major reason kung bakit nagkakaroon ng pagkakataon na tumataas sila but not consistently dahil na rin po sa hina ng sagap nga ng signal. And sa mga kalaunan or dadating yung mga oras na magbabalik din naman sa normal yung pinaka-rating araw-araw. Pero kung pagbabasihan naman natin yung Free TV or yung pagbabasihan natin yung online, marami pa rin talaga ang pumipili sa EAT, so sa mga social media platform. Biruin nyo, pinagamit na rin po ng GMA Network yung isa pa nilang channel dito po sa generic Bulaga, but still nakukuha pa rin nila same numbers, Talagang ganun pa rin yung resulta. Kahit ilang palang social media platform ang ipagamit sa kanila, parang nababawas lang doon po sa original na pinagsimula nila kung saan sila napapanood, And eto na nga, dahil meron pong isang noontime program noon na isa sa mga masasabi nating naging katunggali din po ng Branded Eat Bulaga na kinakausap di umano itong si MVP para po siya ay umere din dito po sa nasabing network. Dahil po marami na po itong kinausap, kaso nga lang hindi po matuloy-tuloy. At talagang marami na po siyang, siya po yung isang noontime program noon ng ABS-CBN na dahil nagkaroon sila ng problema sa relationship po nila as a working relationship, and at the same time nagkaroon usap-usapan sa social media platform na hindi na nga ito natuloy dahil hindi po ito pinaboran ni MVP or Manny B. Pangilinan na siya pong CEO President ng Net25 or ng TV5. Ito po yung ilan sa mga news na nagkalat ngayon. Sabi diyan, paglipat ng show ni Willie Revillame sa ilan sa mga PTV4, IBC13, di umano matutuloy. Sabi niya, ito po yung kanyang claims na babalik daw siya sa February 2024. And marami rin po ang mga source na nagsasabi na parang kinausap niya rin si MVP na parang ang kanyang setup, yung katulad po sa GMA, napapanood po ang Branded Eat Bulaga na noontime program, kukunin niya yung slot na panghapon na hindi po inagrihan nitong si MVP dahil ayaw niyang gayahin yung strategy na ginawa nitong si Attorney Felipe Gozon na dalawang program, noontime program, di nga magkaiba lang ng slot. Parang para kasing ang lumabas noon, talagang lahat kinahon niya, lahat gusto niya, parang lumalabas na parang naging greedy siya sa part na yun. So dahil dito, mas nagdesisyon po itong si MVP na mas paboran syempre ang EAT or ang TVJ production kesa papasukin itong si Willie. Regardless, kahit marami pong mga advertisers na talagang gusto si Willie Revillame dahil alam naman natin na noong mga panahon na siya po ay nasa noontime, namamayagpag din naman po si Willie. Pero dahil po sa kanyang credibility ni MVP, yung kanyang isang salita, hindi niya po talaga tinanggap, no? Kumbaga hindi siya nakuha sa pera.
So, yun na isang bagay na magugustuhan mo naman kay MVP. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo or inyong mga reaksyon patungkol po sa ating last update. At ngayon, magbabasa po tayo. Unahin po natin ang komento nila kay Ma'am si Cristina Samporma. Sabi niya, noon solid GMA ako. Kilalang kilala ko lahat ng mga young stars nila, pero nung lumipat ang TVJ sa TV5, di na ako nanood ng mga palabas ng GMA. Kahit yung Family Feud na palagi kong inaabangan, di na ako nanood. Nawalan na ako ng gana. Sorry po ha. Ayun. Ito pa yung mga solid Lover Cards, solid GMA na nag-switch na totally. Sabi ni Mr. Fred Bumanlag, lahat ng sitcom na ginawa ni Vic ay nag-rate lahat sa ere. Si Vic ang sumusunod sa mga yapak ni Dolphy na kahit uugod-ugod na ay nagpapasaya pa rin siya ng mga tao. Wala sa edad ang makapagpasaya ng tao. Aminin, which is true, 'di ba? Kasi marami kasing mga, parang meron pong isang article na lumabas na sinasabing ano na daw, hindi na raw uso yung mga joke, yung klase ng pagpapatawa ni Vic Soto. Kaya ipinul out na siya or umalis. Tama lang daw na umalis siya sa GMA. Pero alam naman natin kung sino po yung mga yun eh. Sila po ay mga followers ng GMA. Sabi ng MMM, nakakatuwa namang isipin yung mga Dover Cards. Si Maine Atasha franchise holder ng McDo at Jollibee pero hindi mayabang. Pero yung nasa Showtime, naging endorser lang, pinagyabang na. Ayun. Eh, di ba si Maine Mendoza po is na may franchise po siya ng McDo. Ito naman si Atasha is franchise holder naman siya ng Jollibee. Ang tinutukoy niya dito si Miss Vice Gandang. Alam ko po kasi franchise holder din to eh. Sabi ni Lourdes Ramos, TV5 na lang ako. Di na ako nanonood sa GMA7 buhat nang lumipat ang TVJ sa kapatid network. Ayun. Ito nga yung mga solid na yun. Kaya po kapag po tumingin kayo sa mga social media nila, talagang as in wala na kasi darating din tayo sa digital world kung saan mas marami na rin talaga ang pipiling manood sa social media kaysa sa mga free TV dahil nauuso na rin po yung mga smart TV ngayon eh. 'Di ba? Smart TV na kung saan kino-connect lang sa wifi makakapanood ka na ng mga programa. Sabi ni Sunny Lawrence Ahero Pineda, ang gagaling nila magsabi ng luma, corny, kuno ang mga patawa at style ng TVJ pero pag manonood ng sine mas pinipili nila ang movie nila Vic and Joey. Pagdating naman sa mga Christmas, New Year corporate games, reunion, mga parlor games nila ay hango sa mga games nila TVJ such as Pinoy Henyo. Tumigil nga kayo sa kaplastikan. Ayan. So galit na po si Mr. Sunny Lawrence Ahero Pineda. Pero naman po yan, 'di ba? Alam niyo naman po ang ilan sa mga Pinoy, parang mema lang, may masabi lang talaga, no? So, thank you so much po sa inyong panonood at kung nais po ninyo mag-comment, please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And please don't forget to like and subscribe for more updates. God bless everyone!